Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. Itong Kabirada Lance Channel at ako si Lance. Pag-usapan natin ngayon ang isang balita, malaking balita at breaking news talaga dahil si Representative Saldico binakante ang chairmanship ng House on Committee on Appropriation. Itong committee ito ang naghawak ng budget ng buong bansa. At dito sa balita ay mismong si Sandro Marcos, Representative Sandro Marcos, ang nagmosyon para bakantehin ang committee ito ni Saldico. Papanoorin natin ang balita. Walang binanggit na partikular na detalye si ako Bicol Party List Representative Saldico kaugnay nung sinasabi niyang pressing health concerns o issue sa kalusugan kaya bumaba sa pwesto bilang chairperson ng House Committee on Appropriations. Pero yung pagdedeklara na bakante ang posisyon ng House Panel Chairman ay ginawa sa pagbabalik sesyon ng Kamara kanina pagkatapos ng December 2024 holiday break. Si Presidential Son at House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos ang naghain ng mosyon sa plenaryo ng Kamara na nagdedeklarang ibakante ang pwesto ng chairperson ng House Committee on Appropriations. Walang tumutol dito kaya pinantibay agad ito sa plenaryo ng Kamara. Si ako Bicol Party List Representative Saldico ang chairperson ng House Committee on Appropriations. Mr. Speaker, I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The chair hears no objection. Said motion is carried. Kabilang si Congressman Ko sa Bicameral Conference Committee na naging kontrobersyal matapos aprobahan ang pinal na bersyon ng 2025 National Budget kung saan nakapaloob ang tinapyas na pondo ng Education Department, zero government subsidy para sa Philippine Health Insurance Corporation at bilyong-bilyong pisong insertions o dagdag pondo naman para sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Samantala, wala namang binanggit si Speaker Romualdez kaugnay ng issue ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Pero kung si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang tatanungin, naniniwala itong ngayong linggo may development na sa impeachment complaints laban kay VP Duterte. Posible anyang ma-refer na ang tatlong reklamo sa tanggapan ni Speaker Romualdez ngayong linggo mula sa opisina ni House Secretary General Reginald Velasco. Isa ang kongresista sa mga nag-endorso ng ikalawang reklamo laban sa Vice Presidente kaugnay ng paggastos ng confidential funds nito. Inaasahan natin within the week ay maipasa na ito kay Speaker para makagawa naman ng action na si Speaker. Ma-refer ito sa Committee on Justice para simulan na yung proseso ng impeachment. Oras na ma-refer ang impeachment complaints kay Speaker Romualdez, kinakailangang maisama ito sa order of business ng Kamara sa loob ng 10 session days matapos matanggap ito at saka pa lamang ire-refer sa Committee on Justice sa loob ng 3 session days. Ayon kay Secretary General Reginald Velasco, kakausapin niya ang mga kongresistang humingi sa kanya ng oras upang mapag-aralan kung mag-e-endorso ba ng isa sa naunang 3 impeachment complaints o ng ika-4 na reklamo. Sa pagbabalik sesyon naman, iginiit ni Speaker Romualdez na pagtutuunan ng pansin ang oversight functions ng Kamara upang tugunan ng ilang hamong patuloy pa rin kinakaharap ng bansa gaya ng mataas na presyo ng bilihin at kuryente. In the coming weeks, we will hold oversight hearings to ensure that people's money serves the people's needs. We will investigate the smuggling and hoarding that undermine our farmers and inflate food prices. We will probe 206 billion pesos in disallowed expenditures by the National Grid Corporation of the Philippines, ensuring energy reforms that lower electricity costs. Bukod dito, tuloy pa rin ang investigasyon ng Kamara sa issue ng confidential funds. And we will scrutinize the alleged misuse of confidential funds, for no peso must go unaccounted for. Samantala, nagbigay naman ng kani-kanilang opinyon ang ilang kongresista kaugnay ng isinasagawang peace rally. Sana lang ay hindi ito yung katulad na sinasabi ko no na baka pagtatakip lang ito doon sa impeachment no kay Sara Duterte. Lahat naman po yan ay karapatan ng ating pong
Anong pagtatakip dito, Franz Castro? Ha? Talagang babarahin yan ng mga tao. Dahil yan sa ginagawang impeachment, kaya ginagawa ito ng Iglesia ni Cristo. Hindi pagtatakip ito, 'di ba? Ito ay paghaharang sa impeachment dahil hindi dapat i-impeach si Vice President Sara Duterte dahil wala siyang kasalanan. Okay na. Inabsuelto na siya ng COA. Ano pa ba ang gustong sabihin ng COA para mahinto na yung pinagsasabi ninyong hindi tamang paggasta ng confidential funds ng OBP? Ha? Kaya nga nagrally eh. Anong hindi pagtatakpan? Okay, sasabihin natin, gusto namin pagtakpan yan dahil wala naman yung katotohanan eh. Kaya nga nagrally nang dahil dyan sa ginagawang impeachment, sa mga hinahain yung impeachment, Franz Castro. Ha? Ayaw ko sanang mag-react dito eh. Gusto ko tuloy-tuloy ang video pero ano itong pinagsasabi mo na itong ginagawa ng Iglesia ni Cristo na rally ay pagtakpan ang si BP Sara? Well, kung yan ang iniisip mo, yun na nga. Pinagtakpan. Ha? Kinukubiran yan ng mga tao si Vice President Sara at para hindi ninyo ma-impeach talaga dahil yung impeachment na sinasabi mo ay kulang sa ebidensya. Wala naman talaga kayong matibay na ebidensya eh. Ang dapat na magsasalita ng ganyan ang COA, hindi kayo dahil kongresista lang kayo. Hindi kayo commerce, wala kayo sa accounting. Nasa babalangkas ng batas ang trabaho ninyo. Hindi yung mag-account. Mga mamamayan na magkaroon po ng maayos na paghahayag ng kanilang damdamin. Sus, nako. Samantala, June, wala pang pinagtitibay ang Kamara kung sino ang papalit sa nabakanting posisyon ni Congressman Ko sa House Committee on Appropriations. Balik sa iyo, June. Rosalie, doon ba sa committee na yan ng appropriations sa House, usually ba kailan siya busy? Kailan busy itong committee na to? Di ba pagka-budget? At bukod doon, anong panahon pa ba busy sila? Oo, June, nagiging busy o abala yung House Committee on Appropriations kapag ka na-submit na ng Executive Branch o ng Malacanang yung proposed budget ng kanilang sangay ng pamahalaan at isinasagawa yan usually after ng SONA ng Pangulo na tuwing Hulyo. So around that period, it's either July, October, September, around September onwards, nagiging busy yan. Isa sa mga pinakamahalagang mandato ng House of Representative yung pagpusisi nga ng budget, panukalang pambansang budget at dito yan unang dumadaan sa House of Representatives sa pamamagitan ng House Committee on Appropriations. So around that time, August, September, nag-uumpisa na pag-aralan at repasuhin yung panukalang pambansang pondo, June. May sinabi ba si Congressman Saldico kung ano yung kanyang karamdaman kaya siya Nako, palusot lang yan. Siguro may mga plano yung mga yan. Imposible namang bibitawan niya ang posisyon na yan. Makapangyarihan ang posisyon na yan. 'Di ba? Pira ang committee na yan. Tapos ganun-ganun na lang. Nagbitiw sa pwesto, pinabitiw sa pwesto. Or pinabitiw talaga dahil may mga plano itong mga kongresistang ito, no? Ayoko na lang magsalita ng masama. Pero nako po, marami na kaming mga observation na hindi maganda. Dahil ito'y ginagawa nila. May plano itong mga taong ito. Bakit ninanggal? Magkakaibigan yan sila si Martin Romualdez eh. Close friend yan. So, mga kababayan, no? Anong masasabi nyo sa
pagkatanggal nitong si Saldico? Comments down below.